Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Another late upload na naman ng video natin for today kasi nga nakalimutan na naman natin i-upload itong video na ito. Anyways, kung maalala nyo yung vlog natin bago pa man tayo magpuntang Mindoro, yung nag-camping po tayo at lumipat tayo ng campsite. Ito na nga yung second campsite na nilipatan natin. Hindi na nga ito na-upload kasi inuna namin yung upload tungkol sa Mindoro since alam namin na may excite nga kayo tungkol sa naganap dun. Anyways, ito na nga yung nilipatan namin. Bali-balik nga lang ulit kami dito sa first ever campsite na napuntahan namin dito sa Lian. Malapit lang rin nga kasi to mula doon sa first campsite na napuntahan namin bago nga ito. At isa pa, mas maganda rin talaga dito. Actually, super satisfied nga kami sa stay namin dito before. At talaga naging kaibigan pa nga namin yung katabi naming nag-campsite. Anyways, dahil napag-usapan na rin nga natin yan, maya-maya ichichika ko sa inyo kasi alam nyo ba, nakaaway namin yung katabi namin dito nagka-camping rin. O alam ko, excited na kayo sa chika, pero bago yan, heto nga muna ang naganap pagdating namin dito. Syempre, nag-ayos na agad ang mga boys ng aming mga tents at mga uni. Ang mga girls naman, syempre as usual, moral support lang at for the tambay lang habang sila busy pagkaayos at kami chika-chikahan lang syempre. Maya-maya pa, eto ang sina mother ay dumiretso na nga agad dito sa may dagat. Ngayon nga lang talaga ay super ang pagka-low tide, like to the highest level talaga. Kaya kung mapapansin nyo, halos urong na nga yung dagat dito. Pero eto nga, kung napanood nyo yung camping video namin before, alam nyo na itong dagat na to ay hitik na hitik sa mga lamang dagat. Napakadami talaga namin nakita dito ng mga living things, kaya naman nakakatuwang mag-explore dito sa dagat dito. Eto nga, malapit pa lang sina mother sa may dalampasigan, nakakita na nga agad sila ng isang starfish. Eto pa nga ang bihirang-bihira lang namin makita tuwing magsiswimming kami sa mga normal na dagat sa pinupuntahan namin. Tapos mas naging special pa nga kasi Diyos ko, maya-maya pa nakakita pa ulit sila ng isa pang starfish, tapos isa pa ulit at ayan, Diyos ko, hanggang sa sobrang dami na nang nakita nila. Grabe yung mga starfish dito, parang hindi takot sa tao, talagang hindi sila tumatago, as in andyan lang sila talaga nakabalandra at yung iba nga parang nakapose pa dyan. Sabi nga ni mother, mukhang gusto nga daw sa Johnny lang sumali sa vlog, kaya ayan talagang pinagtitingnan ni na mother lahat ng mga starfish na yan. Alam niyo naman ng mga starfish, iba't iba rin talaga yung itsura nila, pero eto mga nakuha ni na mother ngayon, pare-parehas nga sila ng itsura. May mga starfish kasi na super ninipis pero ang haba ng galamay, tapos meron naman na para talagang pang display lang sa sobrang ganda. Anyways, nag-wander around pa nga si mother at si ate Risa nyo dyan sa dagat kasi guys, dahil nga low tide, hanggang dyan lang talaga sa paa nila yung tubig. Nakakatuwa rin nga mag-explore kasi dahil nga nag-low tide, nagsilabasan nga yung mga kuk-anik-anik dito. Nung time nga na to, nag-snorkel pa si na mother kasi may mga spots rin talaga dito sa medyo padulo na napakalalim. Siguro nga yung mga depth niyan is nasa 6 to 7 feet tapos biglaan talaga siyang lalim, guys. Ang nakakatuwa pa nga, may kasama dito si na mother. Eto nga siya, si Doggy, na cute kasi dito siya nakatambay sa may dagat. Alam niyo naman, meron yung parang lakaran na bato dyan sa gitna, tapos dyan nga nakatambay etong si Doggy. Ewan ko kung anong iniintay niyan dyan. Nung lapitan nga siya ni mother, lumapit rin naman siya agad. Mukhang mabait nga talaga siya at heto, talagang ang galing niyang maglakad-lakad dyan sa gitna na yan. Pero in fairness, nung kami yung dumaan dyan, dulas na dulas kami, pero siya ay easy lang at walang dulas-dulas moment. Ang cute rin naman ng doggy na to kasi as in hindi siya natatakot talaga sa tubig at kasama nga sila ni na mother dyan pag-i-explore. Anyways, manood nga lang kayo dyan habang ichichika ko na sa inyo ang naganap at bakit nakaaway namin yung katabi namin dito habang si na mother nag-explore dyan sa dagat. Actually, nangyari ang sagutan around 2 o'clock AM pero maaga pa lang is naiinis na talaga si mother. Dahil nga yung katabi namin dito na nagkaka-camp rin, Diyos ko, sobra yung ingay. Alam niyo naman ang purpose talaga ng pagka-camping is para ma-relax nga tayo mga first novelty. Alam niyo, ni-enjoy lang natin yung nature na walang ingay ng mundo. Kaya nga sa mga ganitong campsite, mga camp areas, ay bawal rin talaga yung mga video okay. Pero yung mga katabi kasi namin, Diyos ko, nagginuman talaga sila at nung kinagabihan pa lang, sobrang ingay na nila. Maaga pa lang nga, habang naririnig sila ni mother na sobra yung pag-iiritan at pagtatawanan, sumusut-sut na si mother ng konti. Alam niyo yun, parang warning lang na natutulog na nga yung mga tao sa kabila, kaya kailangan tumahimik naman sila ng very light bilang respect lang. Pero nung hindi na kinaya ni mother dahil nagising na nga yung batang kasama namin at pati nga ang buntis hindi makatulog, talagang pinuntahan na sila ni mother at sinabihan na. Tumahimik naman sila pero maya-maya pa biglang may sumugod na girl sa amin at dinuro-duro si mother. Noong una nga ang sabi niya hindi naman daw sila kailangan sigawan para patahimikin kasi susunod naman daw sila. Diyos ko, nakailang sut-sut na nga, kailangan pa silang puntahan para tumigil. Sinabi pa nga niya na hindi naman daw porket si mother ang sumigaw ay ibig sabihin si mother na ang tama. Sino bang tama talaga? Actually, may
curfew nga dito ng alas 10, bawal na yung maingay pero sila todo tilian pa at kabastusan pa yung pinag-uusapan. Medyo nawala nga yung respeto nila at ang sabi pa nga niya sa akin, hindi daw kasi nila alam na may mga kasama sila since nung nag-book nga daw sila dito ang sabi mag-isa daw sila. Pero alam naman natin, basic human decency, dapat talaga may respeto tayo sa mga katabi natin at hindi man lang tayo mag-ingay kapag anong oras na biruin nyo alas 2 ng madaling araw nag-iingay. Ang nakakaloka pa nung kinabukasan, bigla na lang namin nalaman na nagawa-gawaan na pala sila ng kwento. Dahil ang kwento nila dun sa mga caretaker ay talagang inikot-ikutan pa daw namin yung kanilang tent. Ay grabe, bakit iikutan? Aswang ba kami? Mga puyat na nga kami pagkatapos nung away ay nagsihiga na lang kami't natulog na. Paano pa namin iikutan yung tent nila? Tsaka ano ba magiging purpose namin? Bakit namin iikutan yung tent nila na yun? No, kinabukasan, kinausap naman kami ng may-ari ng camping area na to at humingi rin nga sila ng tawad. Sabi nga nila, sinabi naman daw nila oo sa mga yon na sila nga lang daw yung mag-rent dito sa beach camp na to. Pero nga kapag may dumating na bisita, expected na kailangan tatahimik na rin sila bilang respeto. Sa totoo lang, hindi nga kami nagpa-reserve oo pero nag-walk-in kami. Pwede naman talaga ang walk-in dito pero hindi ibig sabihin nun pwede na nilang gawin kung ano man yung gusto nilang gawin na mga hindi naman pwede. Ang sabi pa nga sa amin ay nagbayad din naman daw sila. Ay Diyos ko, nagbabayad rin naman kami pero hindi naman kami nag-iingay ng ganun. Hindi naman kami libre dito, for the bayad rin kami syempre. Anyways, ayun na nga, medyo nakainom rin nga sila pero ayun, kahit papano nag-enjoy pa rin naman kami sa stay namin dito kahit may nakaaway.